Jesucristo'y nabuhay, nanay sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa huling Sabado tayo ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, si San Pablo ay hinayaan na makatira, ngunit siya ay may gwardiya na sundalo habang siya ay nasa Roma, at kanyang pinatawag ang mga Hudyo at ipinapahayag na ang kanyang paghihirap ay dahil sa kanyang pagsasaksi sa Panginoong nabuhay muli na Panginoong Hesus Nazareno. Sa ating Ebanghelyo, si San Pedro ay nagtanong sa ating Panginoon, paano ang mangyari kay Juan na apostol na minamahal ng Panginoon, at sinabi ng ating Panginoong Hesus, hindi niya pakialaman ang kanyang kapwa apostol, bagkus magpatuloy sa pagsasaksi sa pananalig sa Diyos. Sa buhay natin, tinatawag tayong magpatotoo at magsasaksi sa ating pananampalataya. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang o nag-alinlangan o dili kaya hindi namumuhay na matapat sa ating pananalig sa Diyos, at dahil dito tayo nagkasala, lumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at may sakatuparan sa pagtataguyod mo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ng isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawanan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawa
na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit, tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hinihiling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Oo, ng mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod, at sa piling niya, mabubuhay silang sa kaniyang sumusunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritong isusugod, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong muro. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Isus, yaong humilig sa dibdib ni Isus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita niya si Pedro, tinanong ito ni Isus, si Isus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Isus, kung ibig kong mabubuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Isus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo
tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patutuo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngayon sa huling Sabado ng pagkabuhay muli o Easter time, ang atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 21, versikulo 20 hanggang 25, ay ang katapusang bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan. Ito po ay isang mahalaga na bahagi na tinatawag na pangalawang edisyon na bahagi sa Ebanghelyo ni San Juan dahil paghahanda po ito para sa kapistahan ng Pentecostes na mamayang hapon ay magsimula tayo at hanggang bukas. At dito po ipinapahayag sa ating mga pagbasa ang tungkol sa pagpatutuo o pagsasaksi sa pananalig. Sa Ingles ay witnessing. Sa salita ng ating Panginoon na Hebreo-Aramaiko, edot. Pero dahil ang ating mga pagbasa, ang unang pagbasa at ang Ebanghelyo ay nakasulat orihinal sa Koinoko na Griego, sa Koinoko na Griego, ito ay martirya na nasalin naman sa Latin nung sinalin ni San Jeronimo ang Biblia na naging Latina Vulgata, Testimonium. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo, unahin po natin ang ating Ebanghelyo, itong si San Pedro ay nangungulit sa ating Panginoon. Dahil naroon kasi sunod ng sunod yung minamahal ng Panginoon, ang apostol na si San Juan, na siya rin ang sumusulat sa Ebanghelyo ni San Juan. Tapos ang tanong ni San Pedro, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Alamin natin na si San Pedro ay tinanong ng ating Panginoon 3 beses, iniibig mo ba ako? Pero ang unang mga bahagi ng mga tanong ng Panginoon ay niresponde, sinasagot ni San Pedro ng mababa lang na pag-ibig dahil ang tanong ng Panginoon, agape. Ibig sabihin, mas malalim na pag-ibig. Ang sagot ni Pedro ay hanggang pilio. Hanggang pilia lang, ordinaryo na pagmamahal. Ngayon, ay nakita niya, paano yung si Juan Bautista? Si San Juan Apostol. Paano naman ang kanya dahil minamahal siya ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, ano kung gusto ko pa siyang makita sa pagbabalik ko? Ano iyan sa iyo? Sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, huwag mong pakialaman ang pagsasaksi ng iba. Gawin mo ang pagsasaksi o patutuo sa ganang sarili mo. Ang sinasabi ng ating Panginoon ay ang ating buhay pagsasaksi, ang ating pagtotoo sa pananalig. Huwag po nating pakialaman kung ano ang ginagawa ng ating kapwa, kung mayroon silang personal na pamaraan sa pagpatutuo, sa pagsasaksi ng buhay pananalig. Kasi kung minsan sabihin ng iba, na iba't iba kasing klaseng tao nagsasaksi, may tinatawag na mga tradisyonal. Gusto na mga tradisyonal ang tradisyon, kung ano ang pinapasa sa kanila ng kanilang mga ninuno, ng kanilang mga nakakatanda sa kanila, na kung minsan ay mali. At sabihin lang, magkomunyon ka lang doon sa dila.
na hindi naman ganoon ang simula ng pagkomunyon. Ang pagkomunyon ay ipagtanggap sa kamay. Dahil yun po ang salo-salo. Wala pong buksan mo ang iyong bibig at tanggapin. Hindi naman sa ganoon ang simula. Ang simula doon ay tunay na hapunan na ginagamit ang kamay. Kaya ang komunyon dapat sa kamay. Pero alam mo, ganun kasi may mga tao nakikialam. Gusto nila nga ipasa nila ang kanilang tradisyonal na pag-iisip. May mga tao na sobra naman ka-progresibo. Kung anong iniisip na, ganito na, ganyan na, hayaan natin kung sino. So, mayroong mga ganun ding tao na sobra naman, higit pa sa ordinaryo. Ang kailangan sa pagpatutuo na kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus at kung ano yung orihinal na gawain sa pagdiriwang. Sa pagdiriwang, alaman po natin, halimbawa, sa Eucharistia natin ay tinatawag na Eucharistia. Mula sa salitang Grego na Eucharistin, pasasalamat. Ito po ang ating pasasalamat at ang pasasalamat ay ang pag-alaala sa huling hapunan ng ating Panginoon Hesus na doon kasama ang kanyang 12 na mga apostol, nagkasalo-salo, nagkain sa pinakahuli na hapunan na siyang simbolo ng pag-aalay ng Panginoon sa kanyang sarili. Kaya ang tinapay, sabi niya, ito ang aking katawan. At ang alak, sinasabi niya, ito ang aking dugo. Ito yung simbolo ng pag-alay ng Panginoon. Itong pag-alay ng Panginoon ay dapat alalahan natin kung anong ginagawa ng Panginoon na kanya pong hinugasan ng paa ng kanya mga apostol sa isa. At doon sinasabi niya mag-antay sila ng patnubay. Ang Paraklito o ang Espiritu Santo, yun ang dapat nating gawin, na ating antabayan ang pagkilos ng Espiritu sa ating buhay, na hindi tayo gagawa ng parang ito ang aking paniwala at igiit mo. Yan ang ipagawa mo sa iba. Hindi po yun tama. Kailangan ano yung ginagawa na narapat. At ang ginagawa na narapat, una sa lahat, ay ang pagtingin ng ating Panginoong Hesus na sabi niya kay Pedro, ano naman kung makita ko pa siya pagkabalik ko, ano iyan sa iyo? Sumunod ka sa akin. Anong sabi ng Panginoon? Ang kailangan natin pagsunod kay Kristo. At ano yung pagsunod kay Kristo? Una, sinasabi niya, iwaksi ang tungkol sa iyong sarili. Huwag nating intindihin at igiit o ipairal ang ating sarili na pag-iisip, ang ating mga panindigan, ang ating mga pananaw. At ang sabi niya, pasanin mo ang iyong cross. Ibig sabihin kung anong ginagawa ng Panginoon na sakripisyo para sa kanyang pagtotoo na siya yung Mesiyas na tagapagligtas, pasanin din natin ang cross ng ating buhay. Huwag nating iwasan, huwag nating layasan, o dili kaya huwag nating titingnan lang sa malayo. Kailangan natanggapin natin ang mga hamon, ang mga pagsubok, ang mga krus sa buhay na bahagi ng ating buhay at, ang sabi po, at sumunod kayo sa akin. Ang kailangan natin ang pagsunod sa Panginoon. At ano po ang dapat sundin ng Panginoon? Ang kanyang turo ay tungkol sa isang pag-utos. At ano po yung utos ng Panginoon? Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 12, sabi niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At ang pag-ibig ng ating Panginoon, nakita naman natin, siya ay handang namatay upang ipatutuo sa atin na ang kanyang pag-ibig ay hanggang pagsakripisyo ng kanyang buhay. At hinahamon tayo, hindi lang pasanin ang ating mga krus sa buhay. Magsakripisyo tayo upang ipahayag paano magiging tunay na Kristiyano. Ito po yung tinatawag sa Koinoko na Griego na martirya. Doon po ang salitang martir nanggaling. Ang pagsunod sa Panginoon ay pagsakripisyo sa Kanya. Ang
pakisali at pakilahok natin sa Eucharistia ay ang pakilahok natin sa sakripisyo ng ating Panginoon. Hindi po ito magic na napunta kayo rito dahil gusto nyong matanggap ang ganito at gusto nyong na kung anong hiningi nyo ay mangyari sa buhay nyo. Ang Eucharistia ay partisipasyon, pakikilahok sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoon sapagkat sa kanyang sakripisyo, ang lahat po ng tao ay maligtas at lahat ng tao magkaroong buhay na ganap ikasiyasya. Ibig sabihin, ang pinakapunto, pinakasentro at pinakatunguhin ay ang kaligtasan. Kailangan iyon ang dapat nating tingnan. Kasi kung minsan ng iba pupunta dito pagkatapos sabi niya, parang hindi naman dininig yung panalangin ko. Yung iba nagpabasbas pa ng kanilang kung ano mga papel, mga pinsel dahil sila ay sasali sa exam o ganito. Pagkatapos wala naman daw nangyari. Bakit sisihin pala ang Diyos na ang punto po natin dito, ang sentro po natin dito ay tungkol sa kaligtasan. Hindi po yung kung anong resulta at ganyan pong mga hinihingi nating mga bagay-bagay o mga maliliit na mga bagay na tayo mabuhay sapagkat ang pinakapunot dulo natin ay ating ipahayag ang pag-ibig sa Diyos higit sa lahat, pagmamahal sa kapwa tayong pagmamahal sa sarili, at pagkaroon ng pagsunod sa Panginoon upang tayo magkaroon ng kaligtasan at mamuhay sa langit. Ang mahalaga, ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng mga buhay doon sa langit. Hindi po ang ating mga personal na gusto, ambisyon, o gustong makamtan ngayon sa buhay. Kung ano man ang natanggap natin sa buhay natin, tulong dapat yan upang ang ating pananalig sa Diyos ay lalo pang lumalalim. Ang ating pagsasaksi sa Panginoon ay lalo pang maging maigting upang tayo ay napapalalim ng ating buhay panalangin at naging marubdob ang ating pagsasaksi at ang ating tunay na pakikisama ay siyang tunay na pakikisama sa pagsunod ng Panginoon na mamuhay sa kanyang pag-ibig. Sapagkat gusto ng Diyos na tayo magkaisa sa diwa ng kanyang espiritu, na espiritu ng pag-ibig, upang tayo mamuhay na nakasintro sa Diyos. Ang pumapanginoon sa ating mga puso ay ang Panginoon ng pag-ibig at ang ating gawain ay para sa pagmamahal na siyang handang magsakripisyo sa pangalan ng Panginoon at handang mag-alay ng buhay sa ikaligtas ng ating kapwa-tao. Ang mahalaga ay ang kaligtasan. Si San Pablo, ngayon ating napakinggan sa ating unang pagbasa, handa na siyang mamatay. Doon siya sa Roma. Binabantayan na siya ng isa sa mga hukbo, mga sundalong Romano dahil ayaw tanggapin ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus na siya yung Mesiyas at nabuhay muli na magpahayag na hindi po kamatayan ang hantungan ng tao, bagkus buhay na ganap at ikasiyasya sa pamagitan ng pagsabuhay at pagpatotoo ng ating buhay Kristiyano. Tayo rin ay inahamon ng Panginoon na mamuhay na tunay na Kristiyano ng may pag-ibig at ng may pananalig na tunay sa Panginoon. Dahil tayo ay minahal ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Huwag tayong mag-alala. Sagot tayo ng Panginoon. Kailangan natin ang pananalig sa Kanya. Dapat pananalig na buhay, pananalig na matapat, pananalig na naging marubdob sapagkat nasintro sa buhay natin ang kabuluhan ng buhay na ating Panginoon. Amen? Purihin natin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama ay nagnanais na unahin natin ang higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos at atin pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan,
naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos na may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpahalaga sa lahat ng mga bagay na nakalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kanyang pagpakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay. Nang namin ito, sumigitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong panghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, mahendanawan ang aming kalooban sa pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iluhog namin ito sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa panagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay ng sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Isus. Kaya kaisa na manghel si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayunman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay tuwing pagkabuhay ng anak ay inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa ima, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng magaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magkain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsinuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanag ko. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo ay nabuhay, Hallelujah. Lubos ngang nagtagumpay, Hallelujah. Sa lahat ng kalaban, Hallelujah. Maganak at mag-iwang, Hallelujah. Si Kristong Jesus natin, Hallelujah. Narito na't kapiling, Hallelujah. Siya'y muling pagkabuhay, Hallelujah. At walang hanggang buhay, Hallelujah. Tayo ay nabubuhay, Hallelujah. Sa Espiritong bigay, Hallelujah. Ni Kristong nagmamahal, Hallelujah. Sa Diyos amang banal, Hallelujah.
Announcements. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayun din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa lumang patungo sa bago na dulot ng banal na salo-salo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno, kayong mga narito, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang ang Quiapo Church ay makatulong sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga tumutulong, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin upang ang Diyos at manalangin tayo sa Diyos na ang magpapala siya sa inyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw na mga biyaya. Ang pagsasaksi ay una sa lahat, gawain at misyon natin. Misyon sa pagsasaksi, una, upang ating ipahayag ang ating pananalig sa sarili. At tayo ay gagawa ng higit pa sa nagawa natin at handang makibahagi at maging totoo sa ating pananalig sa Diyos. Pangalawa, ang ating pagsasaksi ay para din sa kabutihan at kaligtasan ng ating kapwa na kahit na magsimula tayo sa simple na pamaraan, ngunit ito'y makatulong sa kanila. At pangatlo, ang pagsasaksi ay hindi lang sa kaligtasan natin, kailangan din natin na gawin ang mga mabuting bagay gaya ng pangalaga sa kalikasan sa nilikha ng Diyos at pagdala ng kabutihan sa sangnilikha dahil gusto ng Diyos na ang lahat ay magiging tagapagpatutuo ng Kanyang pagiging Diyos. Naway ang pagsaksi natin ay lalo pang lumalagot yumayabong sapagkat tayo namumuhay na tunay na Kristiyano. Ngayon na po ang puspas. Mangyari po lamang ito sa bagya, magibagay ang puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inayag mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan, lalo na para sa mga ilangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan, mitang na loob na tinatanaw. Basusan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malulhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. maging taglay ang kapipahan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, at